Hindi raw blanket agreement ang binigay ni Pangulong Duterte sa China para galugarin ang ating maritime territories. Ayon sa source ng isang maritime expert, may paglilinaw din siya kung sa pinasok bang talagang Chinese vessel ang ating EEZ sa Benham Rise. Saksi si JP Soriano. Hindi idinetalye ng palasyo kung napag-usapan pa ng Pangulo at ng nasa bansang si Chinese Vice Premier Wang Yang ang tungkol sa namataang research vessel ng China sa Benham Rise. Sabi lang, binigyang halaga ang pagpapaigting ng relasyon ng Pilipinas at China sa negosyo at ekonomiya. Pero sabi ng maritime security expert na si UP Professor J. Batong Bakal, may mga source siyang nakakaalam kung ano ang napag-usapan. Hindi raw blanket agreement ang ibinigay ng Pangulo sa China para galugarin ang ating maritime territories. Ang pinayagan lang ay ang pagdaan ng Chinese research vessels sa katubigan ng Pilipinas papunta sa karagatang Pasipiko. Ang namonitor namang aktibidad umano ng Chinese vessel ay hindi sa Benham Rise mismo, kundi sa bahagi nito na nasa labas na ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Ang tanging pagkakataon daw na pumasok ito sa ating EEZ ay nang mawala ito sa ruta nito sa hindi pa malamang dahilan at nang magdala ito ng naaksidenteng miyembro sa Surigao. Dahil maaari naman talagang dumaan ang ibang bansa gaya ng China sa Benham Rise, ayaw mo nang husgahan Supreme Court Justice Antonio Carpio ang kasunduan ni Pangulong Duterte at ng China. I think we should find out first what was the agreement because it's difficult to know the consequences unless we know the nature of the agreement. There are many kinds. So we still don't know what was the agreement about. So it's premature now to discuss the consequences. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na walang dapat ipag-alala dahil nagsabi na ang China na wala silang planong angkinin ang Benham Rise. Bago nito ay sinabi ng Defense Department na hindi lang dumaan kundi tumigil ang mga barko ng China sa ilang bahagi ng Benham Rise na tayo lang ang may eksklusibong karapatang maggalugat. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi.